Magandang araw po, Pastor Priscilla Tabilig po, ang inyong lingkod. Muli pong magbabahagi ng pagbubulay ng salita ng Diyos. Tutunghayan po natin sa araw na ito ang paksa na how to deal with discouragement. Bago po ito, samahan mo po ako sa maiksing panalangin. Aming Ama, wala po kaming kabagabagan o anumang takot kung ikaw ay panig sa amin, Panginoon. Wala pong anumang pagkadismaya kung ikaw, Lord, ang laging nasa trono ng aming mga puso. Sa amin pong pagbubulay, samahan mo po kami, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. How to deal with discouragement. From the book of Ephesians, chapter 6, verse 10 and up to verse 18. Babasahin po natin sa New International Version, the armor of God. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. After you have done everything to stand firm then, with a belt of truth buckled around your waist, with a breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all these, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the word and the sword of the Spirit, which is the word of God. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita sa araw na ito. Sa atin po panahon na kinakaharap ngayon, meron pong kinlasify ang atin pong gobyerno na sabi nga po, yung mga nandoon sa laylayan. Sila na mga nandoon sa laylayan, sila yung mga pinagtutuunan ng pansin ng ating gobyerno. Ika nga, dahil wala silang kakayahan, poorest among the poor. Yun po yung grupo na binibigyan po ng pabor ng atin pong gobyerno. Ika nga, yung ikalawa ay nandoon sila sa middle class. Pag sinabi pong middle class, sila yung mga may trabaho. Subalit, sa panahon po natin ngayon, dahil po lockdown ng lahat, lockdown din po, pati po mga sweldo nila. Tila baga sinasabi ng grupong ito na kami ang nagbibigay, nagbabayad ng buwis, bakit kami ang napagkaitan ng tulong, gayong kami rin ngayon ay nawalan ng pinagkakakitaan. Bakit binigyan ng mas pabor ang nagiging sakit lamang ng gobyerno at hindi nakakabayad ng buwis kumpara sa aming kalagayan? Iyan po ang hinahin at pagkadismaya ng nasa middle class. Tingnan naman po natin yung nandoon po sa higher class level ng pamumuhay. Since na nagkaroon po ng meltdown yung economy po natin, no, not particularly yung powerful na bansa, bagkus wala pong kinikilingan dahil po sa pandemya, meron po na mga bagay na nakapagpalala ng sitwasyon sa atin pong kalagayan ngayon. Ano po ito? Bigla hindi na po nila alam kung paano makasurvive dito po sa mga nangyari na pandaigdigang kahirapan. Dito ng atin pong hindi inaasang pangyayari. Ito po yung COVID-19.
So, kung titignan mo, i-level up, sino sa level na ito ang mas nagkaroon ng discouragement sa kanyang buhay. So, sa tingin po ninyo, sino po sa tatlong grupo ang meron po talaga na parang hindi sila maka-cope up doon sa mga disappointment o mga discouragement na kung ano ang mga pinagdadaanan po natin ngayon. Ano ho? Parang yung grupo po ng nandoon sa laylayan, poorest among the poor, ay naging kampante ba dahil may inaasahan. Subalit, yung mga nandoon sa middle class, hindi nila alam kung sila po'y makakabalik pa. Yung nandoon sa higher level na kung paanong nag-meltdown yung economy natin ngayon, hindi nila alam kung papaano pa makakaahon o kung makakaahon pa nga yung negosyo, yung dating kalagayan nila sa buhay, pero ang sabi nga po, hindi na maibabalik pa ito sa normal, kaya nga po may bagong kataga na new normal. Na po? Ang sabi po ng atin pong tinatalakay ngayon, how to deal with discouragement. Na po? Kung ang discouragement lang po ang pag-uusapan, sa panahon po natin ngayon, wala ka pong makikitang encouragement. Ano ho? Na maririnig mo sa mga news, maririnig mo sa mababasa mo sa mga news, international, local, lahat po ng ito ay mababalot ka lamang ng takot, mga disappointment, sa mga fake news, sa mga hindi po mga precise na mga direktiba na nagbibigay ng kalituan, kapahamakan ng bawat mamamayan. Ang atid po nito sa atin ay madi-discourage ka nga po. Ano ho? Alam po ba ninyo, discouragement is one of Satan's most effective weapons. Kung inyo po mapapansin, ito ang ginagamit ngayon ni Satanas para tayo ay igupo. No choice tayo, kahit saan ka humarap, sa balita, sa telebisyon, sa kahit anumang teknolohiya ang gagamitin mo, puro po mga negatibo at mga makadidisappoint ka sa iyong mga nababalitaan. At sa kalagayan po natin ngayon, no choice din po tayo. Kaya po minsan kahit yung katarungan ay bigla pong nababasura dahil tayo po ay democratic country, para po tinitake for granted na lang po nila itong mga to dahil nga po sa mga sama ng panahon na nagbabadya sa atin pong kapaligiran ngayon. Diba? So, encouragement daw po, ito po yung number one weapon ni Satanas para tayo po ay igupo, para tayo po ay tuluyang mawasak. Meron po itong 3 stages of discouragement. Number 1 is mild, minor problems or pressure which affect our emotion. According to 2 Corinthians chapter 4 verse 1 and 18, marami po na mga suliranin, mga pressures na minor lamang, mga mild problem lamang po ito. Subalit, ito po ang magiging gateway ng dyablo kapag tayo po ay tuluyan ng hina at na-focus na sa mga nararamdaman po nating ito. Na po? So, ang sabi nga po, resist the devil and the devil will flee away from you. Ang kailangan po natin ngayon ay determinasyon na ipaglaban ang atin pong pananampalataya
sa kabila man po na kung ano po ang nagaganap sa atin pong kapanahunan. Ang sabi naman po ng Biblia, magdiwang po tayo. Kapag nararanasan na natin ang mga bagay na ito, magdiwang tayo kasi po mas malapit na kaysa noon ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Iyon po ay nagbibigay po sa atin ng kaaliwan instead of discouragement. Tandaan mo kapatid, dapat sumasagi lamang, dumadaan lamang po ito. Hindi po pwedeng manatili ito sa puso at isipan mo yung mga discouragement, kahit ito'y minor problems, kahit ito'y mga minor pressure lamang na nakakaapekto ng ating emosyon, dahil alam natin, ano po, nasa atin pa rin ang uling halakhak. Bakit po? Because we are more than conqueror. Tandaan po natin, the 3 stages of discouragement. First, mild lang to. Minor problems or pressure which affect our emotion. Pero, mag-ingat ka dahil ito magiging gateway. Ito ang gagamiting platform para makapag-penetrate ang dyablo sa puso mo. Ikalawa, yun pong tinatawag na strong or major problems or pressure which affect our spiritual so that others notice. 1 Thessalonians chapter 5 verse 14. No po? Kung paanong nagsimula lamang ito sa napakasimple, pinagbulayan mo ito at iningatan mo sa puso mo para bang wala ka nang nakikitang positibo at negatibo na ang lahat. Totoo po, kung igagala mo ang iyong paningin sa kapaligiran ngayon, wala ka pong makikita na encouragement na mga pangyayari o kaganapan. Puro po ito negatibo, puro po ito panghihina ng loob, puro po ito masamang balita, puro po ito fake news, puro po ito inconsistent na mga implementing rules and regulation na atin pong nasusunod kahit labag sa atin pong kalooban. Hindi po ba labag sa ating kalooban na ilang buwan na isasara, ilalockdown ang atin pong iglesia, subalit ang mga malls, ang mga sugalan ay bukas. Isa pong malaking pagkadismaya ito sa pananampalataya ng mga Kristiyano. Not only the Christian, but different religion nakakaranas po ng ganito pong persecution o hamon. Ano ho? Subalit, tandaan mo kapatid, yung mild na yan magiging strong or major problems or pressure which affect our spiritual so that the others notice. Hanggang sa hawa-hawa na to, hanggang sa mawala na ng amor at wala ng pagkakataon pa na bigyan ng pagpapahalaga ang pananampalataya at na-glorify na lang sa puso at isipan natin ang mga pahirap, mga pagdurusa, mga persecution, mga inconsistent na mga pangyayari na nararanasan po natin sa kapanahunan. Ano ho? Kinakailangan po, kaya po natin itong kontrolin at makokontrol lamang po natin ito kung na-saturate po yung puso po natin, kung ang isip po natin ay binababat po natin, kinoconquer ito ng salita ng Diyos, nang sa gayon, wala pong bahagi ang mga bagay na ito. Wala pong bahagi ang anumang discouragement. Opo, we are living in the last days. Mararanasan lahat ito at nararamdaman ng lahat ito. Subalit, hindi pwedeng manatili ang ganyang damdamin, ang ganyang kaisipan sa puso mo. Sabi ko po sa isang pastor, nung nag-meet kami, Pastor, bakit sobrang bumigay ang iyong kalusugan at sobrang pumayat ka? Ang sabi niya, lockdown kasi ma'am. No? So in fairness, kapag lockdown, kailangan daw po magsuot pa ng another mask kahit nasa bahay ka lang para mapigilan yung bibig sa kakakain. Meaning, yung mga bagay na yun talaga ay mas lalo pang makakadoble ng atin pong kalusugan. Ano po? But, alam na po natin kung ano po ang ibig po niyang pagkahulugan sa mga winika po niyang salita. At alam na rin po natin iyon. Tandaan po natin, hindi pwedeng manatili ito, hindi pwedeng i-glorify yung mga strong or major problems o mga pressure na nakakaapekto sa atin pong kalagayan bilang isang mananampalataya.
Ang ikatlo, the 3 stages of discouragement. Ikatlo, nagsimula lang ito sa minor problems, sa mild problem, at naging strong problems ito, naging major pressure ito. And the next one is disabling and overwhelming problems or pressure which drain us of spiritual, mental, emotional, and physical strength. Dahil drain ka na, sometimes, kapag hindi ka ganon katatag, kapag hindi ka ganon ka-rooted, magkakaroon ka ng deepest depression. Doon ka na makukonquer ng diablo. So, tingnan po natin mga kapatid, huwag nating hayaan ng mga bagay na ito ay maranasan po natin na maigo po tayo. Ang sabi nga po, our heart melts within us and we do not have the desire, energy, or ability to go on. No? Galatians chapter 6 verse 9 and Hebrews chapter 12 verse 1 and 5. Kikita po natin kung paano sinasabi po na don't quit, na po, never give up. Kahit anuman po ang mga attack ng diablo sa atin pong buhay, magpapatuloy pa din po tayo. Huwag mong iisipin ang mga bagay na kung saan mas lalo pang makakapagpababa ng antas o grado ng iyong pananampalataya. Hold on to your faith. Ito po ang pinaka mensahe na hindi natin bibigyang daan ng mga paglilinlang ng diablo. Hindi natin bibigyang daan ng mga discouragement, disappointment sa buhay natin. Bagkus, ang bigyan po nating daan sa ating puso, sa ating diwa, at we are looking forward doon po sa magandang bagay na maaari pong gawin ng Diyos sa ating pong buhay. Manalangin po tayo. Father in heaven, thank you so much for your word. Alam po namin na ang discouragement ay nasa kapaligiran lang namin. Subalit, we need an encouragement, Lord, at para ma-encourage kami, magbabad kami sa iyong mga salita, Panginoon. Dahil ang sabi mo, Panginoon, sa aklat ng awit, kabanatang 1, Lord, and he shall be like a tree planted by the rivers of waters that bringeth fruit in his season. Lord, kung kami magbababad sa iyong mga salita, kahit sa ganitong panahon, magbubunga pa rin po kami ng sagana dahil kami, Lord, ay babad sa iyong presensya, babad sa iyong mga pangako, babad sa iyong mga salita na siyang nagbibigay sa amin ng nourishment. For you have promised, Lord, even though we walk into the valley of the shadow of death, wala kaming katatakutan dahil ikaw ay sumasa amin. Thank you so much, Lord, and we give back the honor and glory in Jesus' name. Amen. Marami pong salamat sa iyong pakikibahagi, kapatid. Tandaan mo, walang dapat na may tanghal sa kaisipan mo at puso mo kung hindi ang tagumpay ng Panginoon. Sa atin pa rin ang huling halakha because we are more than conqueror. Pagpalain po kayo at gawing maunlad at mabunga ang araw na ito. God bless you.